Ayun, si Miguelito. Isa siya ngayon kasi yung mga ibang katropa nasa Lucky Farm. Muna sila ngayon. So, nandito lang si Jacobs. Pinababa yun. Alam ba? Yun yung binila namin mga fruit trees sa Palayan na Gaisita. So yun si Jacobs. Isa siya sa gitna ng YouTube. So yan, ito ang progress ng dream farm so far. So bibila kami ng tubo, ready made na lang. Tapos kung ano may mga kakailanganin talaga yun na namin bilhin. Gusto man namin pagsabay-sabayin. Sabi ni Miguelito sa amin hinay-hinay lang daw. So natuturete na rin siya sa dami ng gusto namin pagawa. So ayun, sabi niya unahin lang muna yung mga kalamansi para nga mag-grow na siya. So bumili na kami ng mga fruit trees, 14 pieces lahat na fruit trees yan. Binigyan pa kami ng 2 free kalamansi. So ayan. Pero ito tatanim dun naman dun sa pagtatayuan ng aming vacation house, farmhouse, o ano ba ang tawag doon? Ano yan? Tawag doon, bakasyonan house, something like that. So yeah, ayan. Isa sila. Ito yung mga binili namin fruit trees kanina. So merong bumili ng 2 seedless atis si Habi dahil paborito niya ang atis. So bumili siya ng seedless atis, 2 crayon, bumili ng lanzones, kamyas, mangosteen, chico, guyabano, 3 klase ng mangga, may katimon, may Indian mango, apple mango yata isa. Tapos 2 klase ng katimon. So wala akong alam sa mangga masyado. Tapos may santol, yung Bangkok na santol. Ano ba? Basta basta ano lahat yan. 14 kinds. Bali pang 14, 12, 13 types of fruit trees yan. Kasi yung yung atis nga tsaka yung kalamansi, tigdalawa sila. Tapos yung iba isa-isa lang. So ayan. Yung mangga pala, 3 types of mangoes yun. So ayan, 3 types of mango. Hindi, binilang ko nga pala na 14 trees siya. Pati ako nalito, ano ba yan? Basta yun na yun. So tapos dati binigyan pa kami ng free na fruit trees. Binigyan kami ng free na suha, langka, and rambutan. So dito naman siya itatanim banda. Dahil nga dito, lahat lang nandito kalamansi. Tapos yung naglagay na ng pananda si Habi para hindi na magagalaw tong yan. Nilagyan niya ng red na plastic. Naglagay siya ng, ang tawag niya dan? May tawag, tudling. Hindi ko matandaan ko ano tawag niya sa nilagay na stick na yan. So yan ang tanda na dyan itatayo yung aming dream house. Yan, tapos dun pa sa banda doon siguro yung mga fruit trees. Dyan kami maglalagay ng bahay ng mga aming gustong alagaang animals, ganyan, dahil gusto kong may animals din, may fish pond din, ganyan. So yan, doon naman siya banda, pero ito yung bandang house, itong area na
So sabi ni Happy inilaan niyang lote para sa dream house is 1,200 square meters. So ayan siya. So 40 square meter yung dito, and then 30 square meter yung length, facing the river, of course. Ayan. And then syempre yun yung Mount Arayat. Hindi ko na kailangan ng aking fan, so nakahat lang ako ngayon. So ayan siya. Ay, mag-green na yan. Sinasabi ko, wag magbabayo kung may mga kalat na syempre dapat naalagaan natin ang ating kalikasan. So dapat walang basura. Yan ang nilista kong kailangan meron kaming garbage cans. Sinunog pala nila dito. Yan. So hanggang dun, hanggang pa sa may magkahan na yun So yun pa yung excess pa na lote na paglalagyan nga ng animal farm and fish pond. Doon naman yung kalamansian. So ayan siya. So unti-unti kakaroon na ng progress. Yun nga, naitanim na yung 1,000 something yata yung naitanim na kalamansi. So meron pang 1,000 something na itatanim pa, kasi 2,200 yata yung lahat ng kalamansi na itatanim para sa aming kalamansi farm. So ayan. So yung lower part pa lang yung nataniman. So yung upper part naman yung susunod na tataniman kalamansi. And after that, yun nga, isasabay na yung paggawa ng bodega na may CR, para syempre hirap naman pagka yung kailangan mag-CR, wala kang masisiyaran dito. Buti mga lalaki kahit saan pwede sila mag-CR. So yun ang sinabi ko kay Happy, kailangan may bodega and may CR para doon nilalagay yung mga gamit at saka yung mga pataba, dahil syempre ang gusto namin pagka may ready na pataba, fertilizer na i-stock na lang sa bodega, para lahat ng kakailanganin ready na hindi yung pupunta ka para tatakbo para bumili. So ang gusto ni Happy, meron ng ready made na. Kumbaga bumili na nga kami ng mga drums na paglalagyan ng gasolina, kasi syempre kapag gagamit ng motor kailangan ng gasolina. So ang binibili lang kasi nila 300 na nilalagay sa bote ng tubig, ang liit-liit. Syempre abala din yung mayat-maya pumupunta sa gasoline station para bumili ng gasolina. So bumili kami kanina ng malaki-laking paglalagyan nila ng gasolina. Ayan. And then bumili na rin kami ng drum, paghaluan ng fertilizer and water. Ayun. So ang gusto pa ni Happy, bumili pa ng isa pang hose na ganyan, dahil nga ang lawak ng didiligan. So ayan, ang lakas ng hangin, ano ba. So ayan, so far nagkaroon na ng progress ang aming dream farm. Ang tawag ni na Kabady, ni na Katrops dito saka ni Katol, si Noriel, tawag nila is Lean Farm. Biniro ko kasi sila nung tinanong nila kung anong tatawag dito sa farm. Sabi ko Lean Farm kasi nga pangalan ko Lean. Ayun, yung tawag na nila Lean Farm. Kaya sabi ko, bakit naniwala sila sa akin. So para sa akin ang tawag ko dito is our Dream Farm. Ayan. So okay lang naman tawagin din Lean Farm, pero para sa akin saka sa aming mag-asawa, ito ang aming Dream Farm, kasi dati pinag-uusapan lang namin na sana may farm, ganyan-ganyan. Sa States kaya kami nakatira,
Tapos nga, nag-iisip kami na mag-retire na lang dito sa Pilipinas dahil syempre iba pa rin ang nakatira sa sarili mong bansa, diba, kung saan tayo pinanganak. So isipan na namin nga bumili ng farm. Kaya lang nung una, tingin-tingin lang muna sana, canvas, ganyan. Wala kaming hindi na nag-isip namin na dito kami makakabili ng farm. Kasi nga ang mga pinuntahan namin is Batangas, Pangasinan, tapos din sa Quiapo, Nueva Ecija ba yun? Hindi ko alam. Basta sa Quiapo, ganyan. Dahil nga si Abby, talagang avid subscriber siya ni Makimoto, ni Miguelito, ni Mariel, ni Kuya Jeff. Mga pinanonood niya talaga araw-araw. Gusto niyang makita. So, nung maaga kaming maaga kaming nakatingin lang pa sa Quiapo, sabi niya, gaano ba kalayo ang Cabiao? So, nung gano'n namin sa Google Map, it's 2 hours drive. So, sabi niya, total maaga pa. Puntahan natin ang punta tayong Cabiao. So, ayun nga. So, nagpunta kami ng Cabiao. Kaya nung alam ni Habi kung saan makikita yung bahay. Kahit di naman kilala. Dahil nga sa nakikita dun sa vlog nila, kung saan sila dumadaan, natatandaan ni Habi. So, nung nakita niya yung landmark, ayun. Tapos yun nga, nakita namin, nakita namin si Ketrops. Si Ketrops ang una naming nakita. So, minto kami doon. At luckily, napaka-accommodating ni Ketrops, napakabait. So, kahit di niya kami kilala, binuksan niya yung bahay niya para sa amin at inistima ng mabuti. Tapos yun nga, nung sinabi gusto niyang makita si Kabady at tama-tama naman si Kabady nasa bahay nila Kuya Rodel dun sa kanilang tindahan doon. Sinamahan kami ni Ketrops na pumunta kay Kabady. So pumunta kami doon at ayun, nakilala namin si Kabady, ganyan. Tapos tama-tama yung nanay ni Kuya Rodel ahente ng lupa. And then nung nasabi namin na naghahanap na kami ng lupa, dinala kami dito. Actually meron pang isa siyang pinagdalan sa amin, and then ito yung pangalawang pinakita sa amin. At ito nagustuhan namin agad dahil nga sa view. So dahil nga ito nga sa front namin is yung Pampanga River, at syempre ayun yung Mount Arayat na dati lang nakikita namin pag nasa expressway kami. Ngayon ayan, likod namin is the Arayat, Mount Arayat. So tapos yun nga, hindi namin akalain na makukuha namin tong lupa dun sa presyong binigay namin. Kasi nga syempre nakipag-negotiate na kami sa price, at dun sa unang tawad namin ibinigay. So ayan, nakuha namin yung farm. Buti na lang kasi may isa pang tumitingin, may isa pang gustong bumili, pero nauna kaming nakapagbigay ng payment. So syempre sa amin ibinigay. So now it's our dream farm. Na nung una nga wala kaming balak na magtanim ng kalamansian, dahil nga ang gusto lang sana namin yung parang nagpa-farmville lang ba kami. Dahil nga syempre gusto nga namin laid back na sa pamumuhay, ganyan. So parang ang sarap-sarap lang na ganito, para lang may ginagawa. Dahil retired na si Habi, ako rin parang retired na rin, semi-retired, dahil nga hindi na rin kami parang nagtatrabaho. So pag ganitong may farm ka, everyday meron kang activity na magagawa na very productive, tapos nakakasaya dahil nga syempre pagka nagtanim ka. Kasi nung nasa Florida na kami noon, nasubukan ko mag-gardening. Yung mga hindi naman nag-grow din pala ako ng mga gulay, ganyan. Pero yun nga, nasubukan kong makapagpabuhay ng mga plants. At very fulfilling, very nakaka-happy
So yun nga, kaya nung sinabi ni Habi na ano kayo mag-farm, ay sabi ka gusto ko ng ano, dahil syempre nakaka-happy nga. Tapos syempre yung mga kakainin mo, doon mo na lang sa farm mo kukunin. Ganyan. So nakaka-happy. Lalo na si Habi mahilig sa prutas. So sabi ko lahat ng paborito niyang prutas itanim na namin. Para just in case na mamunga na siya, hindi yan, may pagkukuhanan na siya ng prutas niya araw-araw, di ba? Healthy, very healthy. Parang ganun. So, ayan. Yung kubo na yan, binili lang namin para lang may masilungan sila dahil walang masilungan dito dahil walang andun, yung mga trees, ang layo naman yung mga trees na ano, di ba? So, ayan, binili na namin yung ready-made parang hindi na lang sila gumawa, siya pang trabaho na naman. So, bumili kami ng ready-made na kubo. And then yun nga, gagawa nga yung bodega kasi maya't maya araw-araw nilang dinadala yung mga gamit dito syempre siya pang bubuhat-buhatin nila, diba, sa mga kawawa naman. So sabi namin para maiwan na dito yung mga gamit, gagawa na lang ng paglalagyan na may lock para safe naman yung mga gamit. Tapos yun nga, dahil nga babalik na naman kami sa States, gusto ni Habi na mag-iwan na nung kung ano man mga kakailanganin niya, mag-i-imbak na ng mga fertilizers para just in case nga na mga kailanganin, ganyan. So ready na nandun lang sa bodega yung mga kailangan for the farm. So ayan, join me for para makita yung progress ng aming dream farm. So ayan, hindi man siguro araw-araw ako makakapag-update ng progress, but every time na nandito kami, I'm going to take a video and show you the progress of our dream farm. So I hope you like it too, and sana makapag-subscribe kayo and click the notification bell para kapag nag-upload ulit ako ng update ng aming dream farm mapanood nyo po. So ayan po, samahan nyo ako ipagdasal na maging success ng aming dream farm. So ayan, nagpapasalamat ako kina Katrops Miguelito, siya ang parang pinaka-manager namin dito sa aming dream farm, and then sa pagtulong din ni Kabady, ni Katol Noriel, ni Kuya Rodel, kung sino, hindi ko matandaan yung pangalan ng iba, so pasensya na. So lahat ng Katrops, lahat ng Kabady, ayan, lahat ng Katol, nagpapasalamat kami ni Habi, lalo na kay Miguelito at kay Lynn, na asawa ni Miguelito. Nagpapasalamat kami sa magandang pag-iestima nila sa amin at pagtulong sa pag-build ng aming dream farm. So ayan po, bye bye na for now, and God bless po sa lahat.